Mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Pedro, na ngayon ay 70 anyos na at tubong Quezon Province ako, kung saan lumaki ako sa gitna ng mga bukirin at simpleng pamumuhay na puno ng pawis at pasasalamat sa lupa. Sa unang taon ng aking buhay sa Quezon, ang bukid ang naging mundo namin. Lumaki ako sa isang malawak na taniman kung saan ang pagsasaka ang tanging hanap buhay na kilala namin. Ako at ang aking kuya na si Ramon ay ang mga katulong ng aming tatay sa lahat ng gawain. Si Kuya Ramon ay mas matanda sa akin ng 4 na taon at kami ay magkasamang lumaki sa ilalim ng init ng araw at hamog ng umaga. Tuwing umaga pagkatapos ng maagang almusal, kami ay nagtutungo sa bukid upang tumulong sa pagtatanim, pag-aani at pag-aalaga ng mga pananim. Ang aming paaralan ay malapit lamang at pareho kaming nasa umaga ang pasok, kaya't madalas kaming magkasamang naglalakad pa uwi sa tanghali. Minsan kapag malakas ang ulan at baha ang daanan, pinapasan pa ako ni Kuya Ramon sa kanyang likod upang makatawid kami sa 2 sapa na dapat naming lampasan bago marating ang aming maliit na tahanan sa gitna ng bukid. Ang aming lugar ay malayo sa kabiasnan, ngunit ito ay puno ng yaman mula sa kalikasan. Nakakapag-alaga kami ng iba't ibang hayop tulad ng manok, baboy at baka. At ang aming hardin ay sagana sa mga gulay at prutas na aming kinakain araw-araw. Bihira kaming nangangailangan ng pera dahil ang aming baon sa paaralan ay hindi salapi kundi simpleng pagkain na gawa sa aming sariling ani. Hindi ko masasabing mayaman kami, ngunit hindi rin kami nagugutom. Ang aming nanay at tatay ay napakasipag sa pagtatanim. At tuwing Miyerkules at Linggo, sila ay bumababa sa bayan upang magtinda ng mga gulay, hipon at isda na nahuhuli ng tatay sa ilog. Mula naman sa aming bukid, 3 oras ang lakad bago makarating sa sakayan. At mula roon ay kalahating oras pa ang biyahe papuntang bayan. Upang makatipid, madalas nilang nilalakad ang pauwi, lalo na kapag hindi sila nagmamadali. Habang sa pagpunta ay sumasakay sila dahil sa bigat ng mga daladalang paninda. Ni minsan, ako at si Kuya Ramon ay hindi pa nakakapunta sa bayan. Si nanay at tatay lamang ang namimili ng aming mga pangangailangan. Kabilang na ang bagong tsinelas at damit tuwing darating ang Pasko. 3 lamang kami na magkakapatid noon. Ako, si Kuya Ramon at ang aming bunsong kapatid na si Lina. Kaya't hindi gaanong nahirapan ang aming mga magulang sa pagtataguyod sa amin. Lubos ang aming pasasalamat sa kanila dahil sa kanilang sakripisyo. Ngunit ang masayang buhay namin ay nabigyan ng pagsubok nang mag-aral na si Kuya Ramon sa sekundarya. Dahil malayo ang aming bukid sa bayan, siya ay nangupahan ng tirahan doon at umuuwi lamang tuwing Sabado ng umaga at babalik naman tuwing Linggo ng hapon. Wala namang problema ito sa aming mga magulang dahil natutugunan naman nila ang kanyang mga pangangailangan. Habang lumalaki kami, ang buhay sa bukid ay naging bahagi ng aming pagkatao. Tuwing umaga, ang unang liwanag ng araw ay nagiging senyales na upang magtrabaho. Ako ay natutong mag-araro,
magtanim ng palay at mag-ani ng mais. Habang si Kuya Ramon ay mas malakas at mas mahusay sa mabibigat na gawain. Ang aming tahanan ay simple lamang. Isang maliit na bahay na gawa sa kawayan at nipa. Ngunit puno ito ng init ng pamilya. Sa gabi, kami ay nagkukwentuhan sa ilalim ng bituin habang ang hangin mula sa burol ay nagdadala ng sariwang simoy. Ang aming mga kapitbahay ay malayo rin at ang tanging ingay ay mula sa mga hayop at sa ilog na dumadaloy malapit sa amin. Ito ang buhay na kilala namin. Payapa, ngunit puno ng hamon mula sa kalikasan. Minsan ay may mga bagyo na sumisira sa aming pananim, subalit lagi kaming bumabalik sa pagtayo at pagtatanim muli. Ang aming nanay ay laging naghahanda ng masasarap na pagkain mula sa aming hardin. Tulad na lang ng adobong gulay o sinigang na isda na nagpapalakas sa aming katawan para sa susunod na araw ng trabaho. Sa kabila ng layo namin sa bayan, ang aming pamilya ay nanatiling matibay. Si tatay ay laging nagtuturo sa amin ng halaga ng sipag at katapatan. Habang si nanay ay nagbibigay ng lambing at gabay. Si Lina, ang aming bunso, ay laging masayahin at tumutulong sa maliliit na gawain, tulad ng pag-aalaga ng manok. Ang bukid ay hindi lamang lugar ng trabaho kundi tahanan ng aming mga alaala. Tuwing tag-init, kami ay lumalangoy sa ilog upang magpalamig. At kapag tuwing tag-ulan naman, kami ay nag-iingat sa baha ngunit natututo ring maging matatag. Ito ang pundasyon ng aming buhay, na puno ng simpleng kaligayahan at walang hanggang pasasalamat sa Diyos at sa lupa na nagbibigay sa amin ng biyaya. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ang mga hamon ay nagsimulang dumating. Lalo na nang magsimula ang mga pagbabago sa buhay ni Kuya Ramon. Ang kanyang pag-aaral sa bayan ay nagdala ng bagong yugto sa aming pamilya na hindi namin inaasahan na magiging simula ng isang madilim na karanasan. Nang tumungtong si Kuya Ramon sa 3 taon ng sekundarya, ang kanyang buhay sa bayan ay nagsimulang magbago. Isang Sabado ng umaga, siya ay umuwi sa amin upang magpaalam sa isang imbitasyon mula sa kanyang kaibigan. Ang lugar na pupuntahan niya ay isang malapit na sitio kung saan may piyesta. At kailangan lamang nilang sumakay ng habal-habal ng mga 30 minuto at maglakad pa ng isa pang 30 minuto upang makarating doon. Ang aming mga magulang ay pumayag basta't uuwi siya ng maaga at hindi magpapagabi sa hindi pamilyar na lugar. Si Kuya Ramon ay excited na makasama ang kanyang mga kaibigan. Dahil hindi siya mahilig gumala at ito ang unang pagkakataon na siya ay sumama sa ganitong uri ng lakad. Ang kanyang bagong kaibigan na si Miguel ay madalas niyang ikwento sa amin. Isang may kayang tao na laging nagbibigay ng tulong sa kanya. Tulad ng pagpapahiram ng gamit sa paaralan at panglilibre ng pagkain sa kantin. Lumipas ang mga araw nang walang anumang problema at kami ay nagpatuloy sa aming mga gawaing bukid. Ako naman ay excited din dahil malapit na akong magtapos ng elementarya sa taong iyon. Isang hapon nun, habang ako ay kakarating lamang mula sa paaralan at nagkukwentuhan kami ng tatay sa ilalim ng puno ng mangga,
Sa aming bakuran, nakita namin si Kuya Ramon na paparating. Sa unay hindi ko siya nakilala dahil sa kanyang sobrang kapayatan. Ang dating matipuno at malakas na katawan niya ay parang nawala na at siya ay mukhang mahina at pagod. Tinawag niya ako sa aking palayaw at doon ko lamang siya nakilala. Kaagad ko siyang nilapitan at halos siya ay lumagapak sa lupa kung hindi ko siya naalalayan kaagad. Dinala namin siya sa loob ng bahay at napansin namin na bagaman payat siya, parang dumoble ang kanyang bigat. Nag-alala kami sa kanyang kalagayan dahil hindi siya madalas magkasakit ng ganito kalala. Karaniwan lamang ay sinat o trangkaso ang kanyang nararanasang sakit. Subalit ngayon ay tila ba malubha na ang kanyang karamdaman. Sa hapong ding iyon, dinala siya ng aming mga magulang sa ospital sa bayan upang malapatan ng maayos na gamot. Ako ay naiwan sa bahay upang bantayan si Lina. Bagaman puno ako ng pag-aalala, nagdasal ako ng taimtim na sana ay gumaling siya at matuklasan ang sanhi ng kanyang pagkakasakit. Kinabukasan, bumalik sila sa bahay kasama si Kuya Ramon at sinabi, niresetahan lamang siya ng gamot para sa sakit ng tiyan dahil wala namang nakitang seryosong problema sa kanyang katawan. Pagkarating sa bahay, siya ay uminom ng gatas at gamot bago natulog ng buong maghapon, na parang hindi siya nakatulog ng ilang araw. Ang kanyang hilik ay malakas at ang aming nanay ay maluha-luha habang iniisip ang nangyari sa kanya. Sa gabi, ako ay tumabi sa kanya upang bantayan siya. Nang magising siya ng hapon, mukha siyang maayos at nakakain pa ng inihaw na isda. Ngunit walang asin dahil sa hinala na may UTI siya. Marami siyang kinain at pagkatapos ay natulog ulit. Naalimpungatan ako bandang 11:00 ng gabi nang maramdaman ko na parang may tumutulo sa aking tiyan. Sa unay akala ko ay umuulan at tumutulo ang bubong. Ngunit nang magising ako, nakita ko si Kuya Ramon na nakatitig sa aking tiyan habang tumutulo ang kanyang laway. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tenga, habang paulit-ulit na sinasabi ang mga salitang parang nagmamakaawa. Dahil sa takot, agad akong lumabas ng bahay habang siya ay sumisiksik sa gilid na parang may kinatatakutan. Sa labas, mayroon akong narinig na humuhuni na tunog na hindi ko maintindihan, na parang may tinatawag. Ang tatay ay naghalo ng abo at asin at inihagis ito sa mga bintana, sa mga haligi ng bahay, at iba pang bahagi. Hanggang sa nawala ang tunog at naging kalmado si Kuya. Nakatulog siyang muli habang kami ay hindi na nakapagpahinga pa. Dahil sa basa ang aking tiyan mula sa kanyang laway, ang tatay ay naghanda ng mainit na tubig na hinaluan ng kalamansi, suka at asin upang ipaligo ko. Nang sa ganun ay mawala ang amoy at protektahan ako mula sa anumang panganib. Kinabukasan, ako at ang nanay ay umalis upang puntahan ang isang manggagamot na kilala sa kabilang burol, habang ang tatay ay naiwan upang bantayan si Kuya Ramon at si Lina. Sa aming paglalakad, nakasalubong namin ang manggagamot na si Mang Ben, na parang alam na ang aming problema. Siya ay nagsabi na may
narinig siyang hindi magandang bagay sa hangin nung nakaraang gabi. Sinabi ng nanay ang nangyari kay Kuya Ramon at siya ay sumama sa amin pabalik sa bahay. Pagdating namin doon, nakita namin ang tatay at si Lina sa ilalim ng mangga. Si Mang Ben ay nagdasal at inihip sa bunbunan ni Lina upang protektahan siya. Pagkatapos, siya ay nagpaliwanag na ang aming panganay ay nasa panganib mula sa isang masamang nilalang. At ang bunso ay maaaring susunod na target. Mabuti na lamang at maaga pang ginawa ng tatay noong gabi. Dahil malakas pa rin ang disiplina ni Kuya Ramon sa kanyang sarili. Ang nilalang ay matagal nang nagmamasid sa kanya at nakuha ang kanyang loob. Si Mang Ben ay lumapit kay Kuya at hinawakan ang kanyang noo habang nagdarasal ng orasyon, na naging sanhi ng panginginig at paglalaway niya. Ang laway ay malapot at naninilaw at siya ay naghahanap ng pagkain ng walang tigil. Tinanong ng manggagamot kung may lugar na pinuntahan siya na hindi pamilyar at naalala namin ang piyesta sa sitio. Pagkatapos, siya ay naghanda ng timpla mula sa mainit na tubig, kalamansi, itlog at mantika na dinasalan bago ipinainom kay Kuya Ramon. Nakakamangha na walang panlalaban mula kay Kuya Ramon. Sabi ng manggagamot, mamaya ay malalaman kung nakakain na ba siya ng sariwang hilaw na karne o hindi pa. Habang natutulog si Kuya Ramon, si Mang Ben ay naghanda ng iba pang proteksyon. Siya ay nangolekta ng mga dahon ng badyang na nakaharap sa silangan. Nilagay ito sa apoy ng sandali at inilagay sa ilalim ng higaan. Kumuha rin siya ng makabuhay at sanga ng ratan na puno ng tinik, na inilagay sa ilalim ng papag, bintana, bubong at sulok ng dingding. Ang buong bahay ay nilagyan ng proteksyon upang maiwasan ang anumang masamang impluensya. Hanggang hapon, si Kuya Ramon ay natulog. At nang magising siya, bandang 6:00, siya ay nanginig at naglaway muli na sinusundan ng pagsusuka. Ang kanyang suka ay parang butil-butil na itlog ng palaka, na nagpapahiwatig na hindi pa siya ganap na naapektuhan. Ang manggagamot ay humanga sa kanyang tibay dahil linggo na siyang nasa ilalim ng impluensya, ngunit hindi pa tuluyang nawawala ang kanyang disiplina. Ayon sa kanya, hindi pa tapos ang gamutan at kailangan pa siyang magpahinga. Mamayang gabi, susubukan pa rin siyang impluensyahin ng nilalang dahil hindi nito alam na nailuwa na ang itinanim na punla. Ang aming mga magulang ay naghintay ng maigi at ang buong bahay ay handa na sa anumang mangyayari. Bandang 9:00 ng gabi, nagsimula ang ingay sa paligid. Mga huni na parang tumatawag. Si Kuya Ramon ay nanginig, ngunit hindi niya naimulat ang kanyang mga mata. Ang manggagamot ay nanatiling kalmado dahil ang proteksyon ay sapat na upang mapigilan ang anumang panlilinlang. Habang tumatagal ang gabi, ang ingay ay lumalakas at parang may umiikot sa bahay. Ngunit hindi makalapit dahil sa mga tinik at proteksyon. Ang nilalang ay galit na galit at nagsimulang magdagdag ng bilang. Mula 1 hanggang 4, ang manggagamot ay nanatiling nasa loob, na sinasabi na hindi niya kailangang lumabas upang harapin ito. Siya ay nagbigay ng babala na matagal na niyang pinagpapasensyahan ang pamilya ng nilalang. Ngunit hindi sila nadadala.
Marami na silang nasirang buhay ng mga kabataan at ngayon ay malas nila dahil sa tibay ni Kuya Ramon. Ang ingay ay nagpatuloy hanggang 3:00 ng madaling araw. Nang unti-unting humupa at nawala, doon lamang kami nakapagpahinga. At sa umaga, habang kami nagkakape, pinag-uusapan ng nangyari. Ang manggagamot ay nagkwento na isang pamilya lamang ang gumagawa nito sa aming bayan, na matagal nang kilala sa kanilang masamang gawain mula pa noong panahon ng kanyang ama. Siya ay nagpaliwanag na ang kanyang ama ang nagtaboy sa kanila noon. Ngunit sila ay nagsibalik dahil wala na ang matandang manggagamot. Siya ay mas diplomatiko at ayaw ng dahas. Ngunit ang nangyari kagabi ay nagpapatunay na hindi lahat ay nadadaan sa pakikipag-usap. Ang nilalang ay nagbanta na iisa-isahin ang kanyang pamilya. Kaya't siya ay nanatiling walang asawa upang protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang kanyang mga kapatid at pamangkin ay nasa malayo at siya ay inilagay ng kanyang ama sa lugar na to upang ipagpatuloy ang tradisyon ng panggagamot. Nang lumabas si Kuya Ramon sa silid, siya ay mukhang mas maayos. Bagaman masakit pa ang kanyang ulo, siya ay pinainom ng gatas at pagkatapos ay nagkwento tungkol sa nangyari sa piyesta. Sa kanyang salaysay, nang pumunta sila sa handaan, marami siyang nakitang hindi tama sa paligid. Kaya't niyaya niyang umalis ang kanyang mga kasama. Ngunit sila ay hindi pumayag at siya ay umalis ng mag-isa nang magkaroon ng pagkakataon. Nakisakay siya sa isang truck na nagdadala ng sound system at nakaalis ng maayos. Subalit kinahapunan, dumating ang kanyang kaibigan sa boarding house na may daladalang pagkain. Kinain niya ito ng walang hinala. At simula noon, sumakit ang kanyang tiyan. Siya ay nagsuka ng walang lumalabas at ang sakit ay paulit-ulit. Hindi na niya nakita ang kanyang kaibigan at ang iba pang kasama. At doon na nga siya nagpumilit na makauwi sa amin bagaman mahina na siya. Pagkatapos ng kanyang kwento, si Kuya Ramon ay uminom ng gamot na inihanda ng manggagamot upang tuluyang gumaling. Ang aming nanay ay naluluha sa hirap ng kanyang pinagdaanan. At lubos ang aming pasasalamat sa kanyang tibay. Ang manggagamot ay nagtanong tungkol sa lugar ng kanyang kaibigan. At ang tatay ay sumama sa kanya upang suriin ito. Kinabukasan, pumunta sila doon. Subalit walang bakas ng komunidad na ganon, na may piyesta nga doon. Nung araw na yon, may nakakita kay Kuya Ramon na nakisakay sa truck ng sound system nung linggo ng umaga na nagpapatunay sa kanyang kwento. Ang pamilya ng nilalang ay nawala na at mula noon, hindi na sila nakita pang muli. Si Kuya Ramon ay unti-unting gumaling at ang kanyang katawan ay bumalik sa dating lakas sa pamamagitan ng pahinga at tamang pagkain. Ang aming pamilya ay naging mas maingat sa mga hindi pamilyar na lugar at tao. Ako ay natuto na hindi lahat ng nagpapakilalang kaibigan ay totoo. May ilan na may masamang hangarin. At ang karanasan na ito ay naging aral sa amin na maging mapagmatsyag at matibay sa pananampalataya. Hanggang ngayon, ang bukid sa Quezon ay nananatiling tahimik, ngunit ang alaala ng gabing yon ay nananatili bilang paalala ng mga lihim na panganib sa mundo. Lubos ang aming pasasalamat sa Diyos
at sa manggagamot na nagligtas sa amin mula sa masamang kapalarang ito. Ito ang kwento ng aming pamilya na puno ng pagsubok ngunit nagtatapos sa tagumpay at kapayapaan. Ako si Pedro, ang inyong kaistorya. Nang mga oras na yun, hindi ko alam kung tatakbo ba o maiiyak na lang ako sa aking nakikitang tagpo. May nasaksihan akong isang nakapangingilabot na pangyayari. Ang hipag ko na kanina lang ay pinakapupuri namin. Hindi ko alam kung magagawa ko pa bang purihin dahil sa mga nakita ko sa kanya ngayon. Alam kong isang kasalanan ang gumawa ng kwento, katulad ng ipinagkakalat ko ngayon sa amin, ngunit hindi lang basta kwento ang aking sinasabi. Ang mga ito ay may sapat na ebidensya dahil ako mismo ang piping saksi sa nangyaring iyon. Ako nga po pala si Janine, 29 anyos. Ang aking ibabahaging kwento ay nangyari noong taong 2016 sa syudad ng Bacolod. Isa po ako sa mga taong sabihin na nating nakasaksi ng isang karumal-dumal na krimen. Ang pinakamasaklap lang, walang ibang may kagagawan ng nasabing trahedya maliban sa aking hipag na dati ay isa sa pinaka-tinitingala sa aming lugar nung araw. Si Ate Helen. Si Ate Helen ay kasintahan ng aking pinsang si Onyok. Kaso lang, hindi ko alam kung ano ang nangyari at kalaunan nagulat na lang kami nang maibalita sa lahat na si Kuya Gary na ang kasintahan ng babae. Wala naman sino man ang gustong magsabi kung ano ba talaga ang totoong nangyari at ganoon ang naging plastada ng relasyon nila. Masyado kasing malihim si Kuya Gary. Gustuhin man naming magtanong sa iba niyang mga kaibigan, ay pinigilan na lang namin ang aming mga sarili. Total, parang hindi naman big deal kay Kuya Onyok ang nagiging sweetness nila Kuya Gary at Ate Helen. Nagtagal lang ng 5 buwan ang kanilang relasyon. Nagdeklara na si Kuya na gusto niyang pakasalan si Ate Helen. Ilang beses pang kinausap ni Mama ang Kuya, pero talagang desidido na siyang pakasalan ng babae. Para magkalinawan ng lahat, nakiusap si Mama na bigyan kami ng kaunting panahon para makilala ng lubusan ng babae. Ako ang napili ni Mama na kumilala sa kanya. Madalas akong sumama kay Ate Helen kahit saan. Gustuhin ko mang itigil ang pagmamatsyagay, hindi ko naman magawa. May kakaiba sa kanya na gusto kong malaman. Katulad na lang sa kung bakit hindi pa nalalaman ni Kuya ang bahay ni Ate Helen magpahanggang ngayon. Marami siguro ang matatawa sa sasabihin ko, pero ito talaga ang totoo. Nakapagtataka lang na hindi magawang ituro ng babae ang kanyang tinitirahan kay Kuya, kahit kasintahan naman niya to. Sa katunayan nga, kapag umaalis sila, palaging umuuwing mag-isa si Ate Helen sa bahay nila. Hindi naman naging mapilit si Kuya Gary sa paghahatid sa kanyang kasintahan. Para sa kanya, kailangan din daw niya itong bigyan ng privacy kahit palantaran na naming sinasabi sa kanya na baka may malupit na sekreto lang ang kanyang kasintahan. Kaya nito nagagawang wag siyang dalhin sa bahay nito. Akala ko nga dati, may asawa na si Ate Helen. Kaya sa tuwing nagkakaharap kami ay natataasan ko siya ng kilay. Ayoko naman na magmukhang kontrabida, kaya pasimple na lang ang ginagawa kong pagkalaban sa kanya. Kaso lang hindi ko kailanman inaasahan na minsan ay matutuklasan ko ang itinatago niyang lihim na labis kong ikinabigla. Isang aswang si Ate Helen. Magkasama kami ng aking 2 kaklase noong gabing iyon.
nang mamataan ko siya na naglalakad sa isang kanto. Sa tingin ko ay galing siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ang alam ko, isang sekretarya ng isang CEO, si Ate Helen. Kaya madalas talaga siyang gabihin sa daan. Sa pagkakataong ito, hindi ko masabi kung bakit kailangang maglakad lamang siya, gayong may mga dumaraan pa namang jeep o kahit taxi para ihatid siya sa kanilang tahanan. Kaso lang kakaiba ang kinikilos niya nung gabing yon. Para siyang sinasapian. Nainganyo akong sundan siya para malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Kaya naman nagtungo ako sa kalsada kung saan nga ba siya naglalakad. Ikinagulat ko ng husto ang aking naabutan. May isang katamtaman sa laking paupahang kwarto sa madilim na bahaging yon ng kalsada. Hindi naman siya totally madilim talaga dahil may mga Christmas lights sa labas na nagsisilbing ilaw at tila ba kumukuti-kutitap na alitap-tap. Nakita kong pumasok doon si Ate Helen. Nagmamadali naman akong pumasok na din at hindi nagpahalata kahit sa totoo lang ay balisang-balisa ako. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang totoo kong kasasapitan dahil sa pagtugon ko sa aking kuryosidad. Pumasok ako kaagad sa paupahan. Walang tao sa front desk pero alam ko naman na may tao. Sobrang tahimik na umaabot na talaga sa puntong nakabibingi ang katahimikan. Kaya naman nang humakbang ako, naisip ko nang gamitin ang aking cellphone para kahit papaano ay makapagpa-music naman ako. Isinalpak ko ang aking earphones saka inilagay sa tenga para kahit papaano ay hindi naman ako matakot. Sa laki ng paupahan ay hindi ko ito malilibot pa ng buong gabi. Baka ang kailangan ko lang ay matunto ng silid kung saan naglalagi si Ate Helen. Nagpatuloy ako sa paghahanap. Maraming kwarto sa loob na sa tingin ko ay okupado. Kaya paano ko naman malalaman kung isa sa mga iyon ay si Ate Helen? Muli kong sinuri ang paligid. Napagtanto kong iniiwan pala ang tsinelas sa labas ng bawat kwarto kaya napapikit ako at inalala kung ano ba ang suot na sapin sa paa ng kasintahan ng aking kuya. Napangiti ako nang maalalang isa yung puting sneakers na sa pagkakatanda ko ay ang pagmamay-ari ni Ate Helen. Nasa isang room number 16 siya at bahagyang nakaawang ang pinto kaya naisip kong pumasok at wag nang magtaupo pa. Tahimik ang loob ng kwarto pero alam kong may tao. Hinahawi ng malamig na hangin ang kurtina kaya naman napahinga ako ng malalim. Kailangan kong malaman ang sekreto ni Ate Helen. Pumasok ako sa kanyang higaan at nagulat ako nang may mapansin sa may bintana. Isang nilalang na may pakpakang naroon at nanlilisik ang mga mata na nakaharap sa akin. Umaangil na naghihintay ang nilalang sa dilim kaya gayon na lang ang sindak ko sa labis na takot. Sinubukan kong umatras. Ikinagulat ko nang umatake sa akin ng aswang at kaagad ako na pinagkakalmot. Nasaksihan ko pa kung paano humabang lalo ang buhok ng aswang at pumulupot sa aking katawan. Pumasok sa aking mga tenga, ilong, bibig at mata. Kahit nagpumiglas na nga ako ay hindi man lang ako tinigilan hanggang sa iangat na ng aswang ang kanyang mahahabang kuko at punitin ng aking damit. Dito ko na nilakasan ang aking loob at marahas na sinipa ang nilalang. Nanggigigil siya sa labis na galit pero hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Alam kong kaya niya akong talunin pero hindi ako papayag na masaktan niya. Dali-dali kong dinampot ang walis na nasa paanan ko. Hindi ko alam kung paano iyon napunta doon pero nakasisiguro ako na ginagamit ito ni Ate Helen para sa paglilinis. Hintakot kong tinawag ang kanyang pangalan para malaman kung ayos lang ba siya, ngunit wala namang sumagot. Sa halip,
Mas lalo pang umatungal ang aswang kaya nang makawala ako sa kanyang pagkakahawak ay hindi na ako nag-aksaya ng panahon at kaagad nang tumakas. Nanginginig sa takot na nag-iiyak ako habang lumalayo sa kalsada matapos kong makalabas sa paupahang yun. Isang aswang ang sumugod sa akin. Isang aswang na hindi ko sigurado kung sino nga bang talaga. Mula noon, hindi ko na tinigilan ang nasabing paupahan sa pagmamatsyag. At labis kong kinagulat nang mapansing ang presensya ni Ate Helen sa paglalabas-pasok sa nasabing silid. Mula sa aking kinaroroonan na gusali ay natatanaw ko siya, kaya gayon na lang ang kaba sa aking dibdib. Malakas ang pakiramdam ko na may kakaiba kay Ate Helen na kailangan kong malaman. Isang araw, binanggit ko kay Kuya ang tungkol sa aking natuklasan. Siya man ay nagulat pero hindi ako pinaniwalaan. Alam kong kahit ano ang sabihin ko laban sa kanyang nobya ay hindi talaga niya ako papanigan. Kaya naman gumawa ako ng paraan para makakuha ng ebidensya. Umaasa ako na sa pagkakataong may maipakita ako sa kanya na kahit anong klaseng ebidensya na makikitang nagbabago ng anyo ang kanyang pinakamamahal na kasintahan ay baka magbago na ang kanyang pagtingin dito. Kaya isang gabi ulit, bumalik ako sa kwarto na tinitirhan ni Ate Helen. Nagmamadali akong pumasok sa kanyang bahay pagkatapos kong sumilip at tiyakin na walang kahit na sino ang makahahadlang sa plano ko. Sinuyod ko ng tingin ang lahat ng kayang abutin ng aking mga mata. Naupo nga ako pero ilang minuto lang nagsimula na ako sa pagbusisi sa kabuuan ng nagsisilbi niyang tahanan. Nakita ko ang magulo niyang higaan. Walang linis na mga sulok. Puno ng alikabok. Hindi lang yun, may nalalanghap akong amoy malansa sa paligid. Para bang amoy nabubulok at nakasusulasok na hindi ko naman alam kung saan nanggagaling. Sa may CR, may naririnig akong ingay kaya kaagad naman akong sumilip doon. Nakita ko si Ate Helen na abala sa paglantak ng malalaking hiwa ng hindi ko mawaring bagay sa kanyang kantungan. Namilog ang aking mga mata at itatanong na kung ano ang ginagawa niya pero nang makita ko ang ulo ng isang manok na nagkikisay pa kung saan ay buhay niya palang sinisip-sip ang dugo nito ay napaatras ako. Kumakain siya ng hilaw na karne at sariwang dugo. Napalunok ako. Hindi alam ni Ate Helen na pinagmamasdan ko at wala akong balak na magpaalam na nakikita ko siya. Kaya naman hinayaan ko pa ang sarili ko na pagmasdan ang ginagawa niya. Muntikan na akong mapasukan nang makita na takampa niyang tinikman ng hilaw na pagkain mula sa karne ng manok. Nanliit ako sa aking pakiramdam nang makita kung paano niyang ginuya ang mga ito. Na dinig ko pa hanggang sa aking kinaroroonan. Nanghina ako at nawala ng lakas dahil sa aking nadiskubre. Pakiramdam ko ay ako ang kanyang nilalantakan. Nanginginig na napaatras ako at dahan-dahang umalis. Ni hindi na ako nagbalak pang gulantangin siya para lang wag na niya akong sugurin. Naisip ko noon, kaya pala ayaw niyang magpahatid sa kanyang bahay na tinutuluyan kasi isa siyang aswang. Natatakot siya na matuklasan ang kanyang sekreto at galing sa pagtatago ng lihim. Nakasalalay doon ang kanyang pakikipagrelasyon sa aking kuya. Nang makalabas ako sa kanyang tinutuluyan, ay literal na napasabunot ako sa aking ulo. Hindi ko nakuhanan ng kahit na anong ebidensya si Ate Helen, kaya gayon na lang ang pagkainis ko. Ni hindi man lang ako nakadala ng kamera para makuhanan man lang siya ng litrato. Huminga ako ng malalim at ikinalma ang aking sarili. Hindi pa naman huli ang lahat at pwede ko pang balikan ang hilaw na kasintahan ng aking kuya. Sa pagkakataong ito,
Sisiguraduhin ko na may mangyayari na sa pagmamatsyag ko. Nang dumating ako sa aming bahay, ipinagtapat ko kina mama kung ano ang aking nakita at natuklasan. Sila man ay nagulat ni Papa. Hindi nila akalaing ang kasintahan ng kanilang panganay ay isang aswang pala. Umiling-iling si Papa at sinabing kailangang bantayan ko daw ang nasabing babae. Hindi daw pwedeng hahayaan na lang namin siya na mapalapit sa amin para maging malaya siya sa paggawa ng kababalaghan. Paano ay ilang beses na kaming inatake ng aswang dati, kaya naman pinakaiiwasan talaga namin ng mga nilalang na may kagustuhang saktan kami. Hindi naman lingid sa aming kaalaman kung bakit mabagsik ang mga aswang, kaya nakapagtataka talaga kung bakit kailangan pang makipaglapit ni Kuya sa kagaya ni Helen. Mahigpit na ipinagbilin ni Papa na bantayan ko ang aking kapatid. Tumango ako at medyo na-discourage nang malaman kung ano ba talaga si Helen. Matagal na akong may duda pero nagulat ako nang matuklasan ko talaga na isa siyang aswang. Kailangan kong maghanap ng paraan na maiiwas ang aking kapatid sa kanya. Kapag nakipaglapit pa kami sa kanya, ay paniguradong mabibiktima lang kami. Kaya naman masinsinan kong kinausap si Kuya at sinabing alam ko kung saan nakatira si Helen. Natuwa siya sa aking sinabi pero mahigpit niyang binilin na wag daw akong gagawa ng kahit na anong bagay na alam niyang makasasakit sa aking kasintahan. Hindi na ako sumagot pa pero pinlano kong sundan pa din si Helen at gawin ang lahat ng pinaplano ko para mas mapakita pa kay Mama at Papa na hindi dapat maging miyembro ng aming pamilya ang mapagpanggap na babaeng yon. Isang araw, bumalik ako sa tinutuluyan ni Helen. Ang sadya ko lang talaga ay magmatsyag at makuhanan na din siya ng litrato. Kaagad akong nagtungo sa kabilang kalye kung saan tanaw ko ang tinutuluyan ni Helen. Tumingala ako sa bandang itaas. May nakikita akong tao sa bintana. Hindi ko lang masiguro kung babae ba siya o lalaki. May kadiliman kasi sa bandang kinaroroonan nito kaya hindi ko siya gaanong makita. Sa bagay, medyo madilim naman talaga sa kwarto ni Helen dahil palaging nakapatay ang ilaw. Minsan nga lang yata makatikim ng liwanag ang buong higaan niya na alam ko naman kung bakit. Kasi nga ay parte na ng pagiging aswang niya ang masilaw sa matinding liwanag. Nang makaakyat ako sa itaas, ay kaagad akong nagtago na tamang makasisilip sa kanyang kwarto. Pero yung tipong hindi naman ako makikita mula sa kanyang kinaroroonan. Alam ko naman na nasa paligid lang siya kasi nasa labas ng kwarto ang kanyang mga sapatos. Ibig sabihin, hindi siya umalis ng araw na yon. Nagmamadali akong lumapit sa kanyang pintuan katulad ng dati ay nakaawang na naman. Nang muli akong napasilip, napakunot noo ako. Wala namang tao. Wala ding naiwang bakas na may palakad-lakad sa bandang iyon kanina. Ang banyo naman ay wala ding laman. Walang palatandaang naroon si Helen. Sinuyod ko ng tingin ang paligid. Tahimik at walang tao. Medyo natakot din akong magtagal sa kanyang kwarto at baka may bigla na namang manakmal sa akin. Sinubukan kong mag-ingay sa pamamagitan ng pagdadabog sa kanyang sahig pero wala man lang sumagot. Ibig sabihin, wala talagang tao sa kwarto niya. Dahan-dahan na lang akong umatras para muling umalis. Bigla akong natakot sa isiping baka nagtatago lang si Helen at hinihintay na ako. Ayaw ko namang mangyari yun, na dumating sa puntong ako na ang naghahatid ng aking buhay sa kapahamakan. Baka mamaya, nasaan yung aswang na pala siya at nakahanda na akong lantakan. Wala akong kalaban-laban sa kanya kapag ganoon. Ilang saglit lang, bumulaga sa aking harapan si Helen. Dito na ako natakot at walang babalang kumaripas ng takbo. Kung hindi ba naman ako tanga, bakit kung kailan mag-isa lang ako
ay tsaka ko pa siya pinasok sa kanyang tahanan. Gusto kong murahin ang sarili. Hinihingal na ako habang pawisang tumatakbo palayo sa tahanan ni Helen. Natatakot ako na baka bigla na lang niya akong sakmalin o di kaya ay saktan na humantong sa pambibiktima niya sa akin para mabigyan ng kasagutan ang kanyang pangangailangan sa lamang loob. Tahimik na sa kalsadang nilalakaran ko. Wala nang dumara ang jeep at bahagya pa akong nakaramdam ng takot nang marinig ang mga huni ng kuliglig at iba pang panggabing hayop. Ayaw ko mang sabihin, pero parang may hindi tao at hindi hayop na uri ng nilalang ang nagmamatsyag sa akin. Sa bawat paghakbang ko ay palamig ng palamig ang temperatura. Nararamdaman kong sinusundan na talaga ako ni Helen at malamang balak niya na akong patayin. Napahinto lang ako sa paghakbang nang may mapansin akong taong nakatayo sa unahan ng daraanan ko. Para bang sinasadya akong hintayin doon, kaya naman nanginig na ako. Nang lumapit sa akin ng bulto, ay napagtanto kong si Helen nga yon. Nakangisi siya at mukhang may binabalak na masama, kaya naman napaatras na din ako. Nangihina akong napasalampak sa lupa. Tila nawalan ako ng lakas sa aking nasaksihan. Pakiramdam ko, tinakasan ako ng kaluluwa. Katapusan ko na yata. Nakita ko ang suklam sa kanyang mga mata, sabay sabing hindi siya papayag na mapaghiwalay ko sila ng kanyang kasintahan na kuya ko. Bago pa man ako madaluhong ni Helen, ay humarang na si Kuya Gary at sila ang nagtalo. Sinamantala ko ang pagkakataon. Pinagbabato ko si Helen habang panay ang sigaw ni Kuya, sabay sabing wag akong sasaktan at wag ko daw sasaktan si Helen. Dahil lihim na daw silang nagpakasal kaya hipag ko na ang babaeng aswang. Tila bombang sumabog sa aking pandinig ang sinabi ni Kuya. Pero hindi na niya hinintay pa na may sabihin ako. Kaagad na niyang hinila si Helen palayo. Nang mawala sila sa aking paningin, bigla akong napahagulgol ng iyak. Akala ko mabibiktima na din ako. Ngunit sandali lang yon dahil nagulantang ako nang marinig ang napakalakas na palahaw ni Kuya. Mukhang hindi pa siya nakalalayo, pero alam ko nang may ginagawang katraydura ng aswang na asawa nito. Mukhang siya ang sinaktan ng kanyang piniling mamahalin. Hindi ko naman matiis na hayaan siyang ganunin na lang matapos niya akong iligtas sa kanyang asawa. Kaya nagdesisyon akong habulin sila. Nanginginig na napaiyak ako nang matiyak na nakabalik sila sa tinutuluyan ni Helen. Hindi ko naman alam kung bakit tahimik at walang tao sa lugar na ito, gayong malapit naman kami sa highway. Halos hindi na ako humihinga nang lumibot ako sa kabilang bahagi ng kanyang tahanan. Umaatungal pa din si Kuya at sugatang sinapo ang kanyang dibdib na kinalmot ni Helen. Nakapamaywang ito at galit na sininghalan si Kuya. Kitang-kita ko kung paano siya nagbago ng anyo mula sa pagiging isang tao hanggang sa siya'y maging isang halimaw. Kaibilis pumula ng kanyang mga mata na tila ba walang ibang gustong gawin kundi sindakin ang sino mang nais na kumalaban sa kanya, kasama na ang kanyang asawa. Kung totoo man ang sinabi ni Kuya na pinakasalan nga niya ang pangahas na babaeng ito. Hindi na ako nakatiis na pumasok sa kanilang kwarto at nagsisisigaw na nakiusap na lubayan na ni Helen ang aking kapatid na hindi niya pwedeng saktan si Kuya dahil alam na din ni na mama at papa ang kanyang sikreto. Anumang oras na hindi kami umuwi sa aming bahay ay malalaman na kaagad ng aming mga magulang kung sino ang kasama namin at ano ang nangyari. Gayon na lang ang aking nadaramang takot nang makita ang pagbaling niya sa akin. Tila naamoy niya ang aking takot dahil mabilis pa sa 4:00 nilundagan niya ako kaagad. Sinabunutan niya ako at walang habas na pinagkakalmot. Napasigaw ako sa sakit
dahil sa hapding aking nadarama. Pakiramdam ko ay mapupunit ang aking balat. Nagsisisigaw ako at sinubukang magpumiglas. Nanlaban ako ng husto nang sa gayon ay magawa kong makawala sa kanyang madudulas na kamay. Si kuya ay nakikiawat na din, ngunit dahil sugatan siya ay wala naman siyang magawa. Mas lalo pa yata siyang nanghina. May mahabang kuko si Helen na sa tingin ko ay kayang bumutas ng kahit na anong bagay. Siguro nga kahit bakal kaya nitong butasin. Iuumang na lamang niya sa aking tiyan ang kanyang mahahabang kuko, kung hindi lang ba biglang umatungal ang aswang na tila nasasaktan. Tumilapon pa ito sa malayo, kaya napagtanto kong may lalaki palang umatake sa kanya. Si kuya. Nakita kong sapu niya ang kanyang dibdib, kaya naman siya ulit ang aking tinulungan nang makita kong duguan na siya. Umiling si kuya at sinabing kailangan ko nang tumakas. Humingi siya ng pasensya sa ginawa niya dahil sa patuloy niyang paglilihim ng sekreto ni Helen. Matagal na niya itong alam, kaso lang, hindi niya magawang sabihin sa amin dahil may nangyayari sa kanyang kakaiba pagkatapos niyang makipagsiping sa babae. Unti-unting kinuha ni Helen ang kanyang dugo, kung kaya nangangayayat si kuya. Napaiyak ako at umiling sa kanyang tinuran. Sinabi ko na kaya naming kalabanin ng aswang kung magtutulungan kami. Hindi naman pwedeng basta na lang naming hayaang sakupin ni Helen ang aming pagtitinginan ng buong pamilya. Umiyak ako at nagmakaawa sa kanya na iwan na namin ang kanyang asawa. Kung ano man ang karamdaman niya ngayon, ay nakahanda akong dalhin siya sa albularyo para maipagamot. Pero hindi lang daw iyon ang pinoproblema niya. Nahawaan na daw siya ng pagkaaswang dahil sa bawat gabing nakikipagsiping siya sa kanyang asawa ay nababawasan ang lakas niya. Kaya napipilitan siyang lumabas para makipagsagupaan sa mga matatapang na taong pwede niyang maging biktima oras na matalo niya ito. Umiiyak na umalis ako habang iginigiyan ni kuya palabas. Wala akong magawa sa kabila ng pagpupumilit ko sa kanya. Kaya naman kailangan kong makauwi para makausap sina mama at papa. Kaso lang, hindi ko inaasahan na magigising kaagad si Helen mula sa pagkakatilapon niya. Napasigaw na lang ako nang makitang walang habas na sinaksak ni Helen ang kanyang dibdib, kaya pumulandit ang masaganang dugo. Napasigaw ako at hindi kaagad nakapagsalita. Pero alam kong gayon na lang ang aking pagkatakot nang makitang bumagsak si kuya sa sahig na wala ng puso. Napaiyak ako ngunit kahit nanghihina na si kuya sa bilis ng pangyayari, ay nakakagulat na gising pa din siya at ayon sa kanya, hindi pa siya basta mamamatay dahil may lahi na siyang aswang. Wala akong ibang nararamdaman kundi puot at pagkasuklam. Kaya naman hindi na ako nakapag-isip at walang habas ding pinatay ang aswang na pumatay sa aking kapatid. Umatungal ako at pumalahaw, kaya naman halos nahirapan ako sa pagtanggap na wala na si kuya. Gayunpaman, mapapanatag na ako. Nagluluksaman ako ay nalaman ko nang wala na ang aswang na pumatay sa aking kuya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.